Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Happy New Year po sa inyong lahat. Welcome to the first episode of People's Court for 2024. And this is another special episode because we don't have just one or two, but three special guests for today. Kung bakit ganon, abangan nyo po yan mamaya. Ako po muli ang inyong abogado, si Attorney Al Jumrani, at sabay-sabay natin i-welcome ang one and only Judge J. Oyenko Nolasco. Hi, Judge! Hello, Attorney Al. Happy New Year sa iyo. And hello din po sa inyo ating mga kahuntahan. Happy New Year po sa inyong lahat. Lalo na po sa inyo na walang sawang sumusubaybay sa ating show, no? For the past 2 years, more than 2 years. We're now on our year 3, di ba? And of course, we pray that all of us will be more blessed this year so that we can continue to be blessings to others as well. Kamusta naman, Attorney Al, ang iyong New Year celebration? Nakita ko yung mga posts. Pero hindi ako masyado nakapag-comment. Yes. Alam ko naman na subtle ka lang mag-comment. Heart. Sabi ko, pag nag-heart lang ito, may gusto sabihin to eh. But anyway. Kasi sa stories, nag-ano siya, di ba? Para private message lang. Ayun. So, I'm sure, meron ko gusto itanong eh. Ang tanong dapat doon is, nagpaputok ba kami? Iba klase paputok. Joke lang. Hope Judge, hindi. Hindi kami nagpaputok noong New Year. Well, ever since naman, hindi ako fan talaga ng paputok. Okay. Siguro fireworks, okay lang. Yung mga pailaw-ilaw ng ganyan. Pero hindi ako paputok. Hindi ako fan ng paputok. Well, una-una, it's not safe. Hindi siya environment friendly. And it's so traumatizing sa mga pets. Tama ka doon. Ayan. So, kawawa talaga sila. Mukhang ang KJ ko doon, di ba? Pero anyway, syempre, it's a tradition. Ganyan. So, but then, instead of celebrating it the traditional way, actually, ang New Year celebration ko started December 30 or 29 siguro ganyan. Because December 30 and 31, nag-beach trip kami sa Matabungkay, Batangas. Kasama si Donnie at ang kanyang pamilya. At doon nga na-shoot yung photo na nilike mo, di ba? Na ayaw mo mag-comment. Nilove. Na ayaw mo mag-comment. Ayun, so yan, 30 or... Ako comment ko, wow, sana all. Nainggit ako. Nainggit ka. Layo ko naman sinasabi sa'yo, maghanap ka na for 2024. Talaga ikaw talaga maghanap. Dapat ikaw ang hinahanap. Dapat silang, ako hanapin nila. Assuming makalagpas sila kay Barry. Ayun. Anyway, so December 29, 30, nasa Batangas kami. Tapos December 31, sa Cavite lang kami. And simple lang talaga. We just had our simple dinner. Tapos pinanood ang mga fireworks sa labas. Ayan. And then, natulog na after 12. At dahil wala kaming handa nung 31, I mean, handa, yung usual na may fruit salad and all that. Yes. So, wala kaming leftover for the following day. Okay. So, what we did was, we went to the mall. Ayan. So, hinintay namin na magbukas ang mall. Okay. Ayan. So, yun. Kumain kami. So, kaya sabi ko, okay, not your typical New Year. Ayan. How about you? Nakita ko yung mga post mo. So, bakit ka naka-mask? Ganon. Tell me, ano nangyari sa New Year mo? Kasi, starting last year, noong 2023, kasi before, talagang sa bahay nagpe-prepare, everything, etc. Pero starting last year, we decided na parang mag-staycation sa hotel. So, noong 2023, we stayed in a hotel. Tapos, nanood lang kami nung parang New Year's Eve, whatever event nila. So, countdown. Countdown. Nakatanghod kami from the room, tapos pinapanood namin. So, sabi ko this year, ibahin naman, dapat mag-join talaga tayo noon. So, nag-staycation kami, ibang hotel naman. Tapos, nagpabook ako for the New Year's Eve event nila. Nagbigay sila ng mga gano'n, yung mga headbands parang na Mardi cute. Gras? Parang gano'n. Tapos may mga mask. So, ako naman, suit din ako ng mask. Kasi masaya rin naman siya na habang may band may tumutugtog. Tapos, habang papalapit na yung countdown, kasi meron sila talaga na marang 10 minutes to go, mga ganyan. Nakatayo na yung mga tao, tapos masaya na kasi yung music din very lively.
And then, masaya rin yung feeling na, yun, 12 midnight, ang dami mong kabatian na Happy New Year, tapos may mga turo. Tapos syempre, ang kanta doon is Auld Lang Syne. Actually, hindi yung kinanta. Hindi ba yun? Hindi ba yun yung typical? Basta nagbatian lang, tapos lumabas lahat. Tapos kasi doon sa labas ng hotel, meron siyang fireworks display. So, nanood lahat. Masaya naman. And then afterwards, we went to our room. And yun, siguro mga past 1, nakatulog na kami. So, tapos yun nga, ang January 1 kasi talagang reserved yan for family lunch. Parang reunion namin. So, it's not just the immediate family, pero extended family. So, yun naman yung pinost ko, diba? Yes. Akala tuloy ni iba, ako yung may-ari ng restaurant. Kasi nga, diba, ka-Facebook name ko. Tapos yung nga, yung Sage. Ano ba, The Sage? At Sage Garden. So, nung pinost ko na gano'n, sabi, may nag-congratulate sa akin. Yung isa kong pinsan, sabi, baka naman. Ganyan. Sabi ko, hindi akin to. Parang natuwa na ako kasi nga yung play of words na kapangalan ka-FB name ko yung pangalan ng yung restaurant na yon na sobrang sarap ng pagkain kaya I recommend it. Sage Garden Cafe and Restaurant. At sa Muntinlupa siya sa may Riverside. Yun yung bagong side ng Philinvest Mall sa Festival Mall. Okay. So sa may Muntinlupa siya. Yun. Yung mga Southeast dyan, no? So check the place out. Maganda siya. Masarap ang food. That's nice. At least nag-enjoy ka, no? Yes, nag-enjoy. Kasi yun yung family, being with family. Correct, Ayun. So, what about New Year's resolutions and plans for 2024? Meron ba tayo niyan? Di ba, taon-taon na lang, at the start of the year, lagi natin i-talk about resolutions, goals, and plans. Yes, meron naman. Kaso, secret na lang. Para hindi maudlot. Kasi nga, di ba, parang pagka... Naalala ko, nung past 2 years natin, ina-announce natin to. Tapos parang iba, hindi natutuloy. So parang sabi ko, sige, this year, secret na lang muna. May dalawa doon talaga. Actually, parang gusto ko rin sa resolution this year. Pero kinakabahan ako, baka hindi rin mangyari. So, gagawin ko na lang talaga siya. So, ikaw ganun din? Ganun din. Kaya hindi ko na lang sasabihin. Ayan. Pero alam naman natin, kung hindi man siya resolution, our wishes for everyone. Ayan, wealth talaga inuna, sorry. Good health, happiness, and wealth. Tsaka yung blessings, para we can also be blessings to others as well, diba? And of course, kahit tayo mo i-announce yung mga goals, understood naman yun. Kasi nga, mahirap na baka maudlot, diba? Sabi nga, may nabasa ako noon parang wag mo raw ina-announce kasi parang nga raw hindi maudlot. Correct. Parang jowa lang, wag mo i-announce sa social media. Gano'n. Kasi kapag masyado tago mo na lang. Pag lagi kayo nasa social media, kakaproblema talaga kayo. Diba? Parang may nababad vibes yata. Bad vibes. Sa'yo, lalo na sa'yo, bawal yun. Bawal ka mabad vibes kasi January is your birthday month. Birth month, no? So, advance happy birthday to ni Al. And of course, I pray for your continued blessings, good health, long life, and for the fulfillment of all your prayers and wishes with God's grace and in His perfect time, of course. Thank you so much talaga, Judge Jing. So does that mean na every week this January ay babatiin mo ako for my birthday and my special prayer ka for me? Oo naman. Pero yung material gift, sa birthday mo na. Hindi every week. Hindi ba pwede, di ba, since there are 4 weeks in January, so on the first week of January, ito ang gift ko sa'yo. Ganon? Akin ang tahan. Kakanta mo. Ikaw kakanta, tapos bibigay ko sa iyo. Pwede naman, kaya lang meron tayong maximum. Yung mga worth 100 pesos lang. Pwede naman. Ano ba yung worth 100? Meron pa rin naman. Pero naman parang grabe, mas malaki pa yung exchange gift ng Christmas party. Kasi sa'yo mo on the first week of January. At sabagay, times 4. So 400 pesos. Pwede na rin. Buti parang hindi corneto, 20 pesos. Pero kasi 500 pesos kasi yung exchange gift namin nung nakaraan Diba? Birthday ko naman to. Actually, sa bagay birthday naman ni Jesus yung kaya dapat mas malaki. At saka, di ba, yung regalo ko nga sa'yo, yung talagang regalo ko sa'yo, mga kahuntahan. Actually, nauna na. So, hindi namin nabanggit during last taping kasi nga na-tape na siya before pa niya binigay sa akin yung gift niya sa akin. Kasi yung regalo po namin na on air, ano lang po yun. Regalo pa rin namin. Pero meron akong binigay sa kanya. Sa akin na yun na, hanggang birthday.
Hanggang birthday. Pa ilang birthday ko yun. Nasabihin ba natin? Wag na. Wag na. Nahihiya siya, pero talagang Kasi super yun naman. appreciated namin sa bahay. Kasi nga, yun na nga, na ano ko yan, na kailangan mo talaga. Yeah, tama. Ganun ang maganda gift yung kailangan mo. Ayan. Kasi pag hindi mo natin. kailangan, nare-recycle yun nabibigay sa iba. Ayun. Anyway, so next week, again, meron ako special prayer for you. And pero material gift, doon na lang sa mismong ano mo, sa birthday mo na lang. Correct. So, Thank mag-ano you. na lang tayo muna. Bago tayo pumunta doon sa next week natin, magbalik tanaw muna tayo doon sa Correct. nakaraan, Yes. doon sa highlights ng ating last episode, our Which was Christmas episode. very popular sa social media. Oo, kasi lalo na nga Christmas yun. Tapos ang dami nga nag-message sa atin, Yes. tuwan-tuwa sila sa exchange gift natin. Pati si mami mo, di ba? Hello, mami Fatima, di ba? Ang galing mambudol ng anak nyo. Nilagay pa yung regalo doon sa ano. Tapos Sa Power Mac na box. Power Mac, di ba? Ayan, But anyway, sige. magbalik tanaw muna po tayo dun sa ating Christmas episode on Love Scams with Judge Rosil Tambasakan. Roll VTR. Siguro, trust your instinct. Basic instinct. Kaya nga yung utak nasa taas eh. Ang puso nasa baba. So, if something is questionable, follow your brain. Maraming salamat sa ating production team for that video. At syempre, maraming salamat kay Judge Rosil sa napaka-interesting discussion niya tungkol sa love scams. So Judge, ano ang takeaway mo from that episode? Thanks, Attorney Al. Magpapasalamat muna ako ulit kay Judge Rosil na talagang hindi nag-atubili na mag-guest sa ating show despite her busy schedule. And sana, Judge Rosil, pumayag kang mag-guest ulit sa People's Court on another topic naman. Now, as for my takeaways from that episode, kasi ang tumatak talaga sa isip ko, yung sinabi ni Judge Rosil na pagdating daw sa dating, lalo na sa online dating, meron daw dalawang red flags to watch out for. Okay. Ano yon? Yung money and sex. O yan, diba? So, yung first one, yun nga, pag nanghingi na ng pera for whatever reason, kahit mukha pang parang legit yan, no? Like, sabihin, nagkasakit ang pamilya, na aksidente, nasunugan, etc., etc. Red flag na yan, lalo na nga kung hindi pa nagkikita sa personal at nasa talking stage pa lang, di ba? Scary, Second, no? Oo, scary. Pero kasi agad? parang mag-a-appeal pa sa emotions mo, yung mga ganun sabihin, Correct. ang naputulan ng kuryente, mga nagkasakit si ganto, nagkasakit ang pusa, nagkasakit ang aso, yung ganun. Now yung second, doon ako medyo, kasi yung money na as a red flag, yun, alam ko rin before. Yeah. Pero yung pangalawa, sabi ko, oo nga pala, no? Sabi kasi ni Red Judge flag Rosil, din. second red flag is yung sa sex naman. Like pag nanghingi na ng sexy pictures or gusto mag-video chat, pero about sex naman yun na, parang red flag pa na rin po yun, no? Correct. Kaya, ingat po kayo mga kahuntahan tungkol dyan. So, Yes. pagka yan na, tandaan nyo yun, dalawang red flags na yun, pagka may ganun na, medyo iwas Ingat-ingat na po. na. Ingat no? talaga. Oo, correct. So, Kaya di ba sabi, ang utak natin, sabi nga ni si Judge Rosil, Oo, sabi sabi ni ito, Judge Rosil. ang utak natin ay nakalagay sa ibabaw, di oo, ba? ng Sa ating heart. puso. Correct. Kasi paidalin ang utak over Correct. the heart. Yes. Kaya Yun. pag may money involved na at saka sex involved, teka lang. Ingat muna. Ingat. Yan. So, thanks Ikaw Judge. naman. Ayan. Ako naman, ang takeaway ko ay tukol dun sa paalala rin ni Judge Rosil na better pa rin na in person rather than online dating. Lalo na ngayon dahil nga wala nang, well, of course, nandiyan pa rin ang COVID-19. Pero at least we can now go out. Yes. No? Go out and meet people. So ako personally, although I met Donnie online kasi nga it was during the pandemic, mas marami yata ang tragic stories. Sa akin ata exception. Pero mas marami pa rin ang tragic stories pwede sa online dating kesa sa success stories tulad na sa amin. Also, pag kayo po mga kauntahan ay nabiktima ng online scams, huwag po kayo mahihiyang magsumbong tungkol doon at lumapit sa proper authorities katulad ng sa cybercrime divisions ng NBI and PNP para matulungan kayo. Tandaan po natin na may mga kaukulang kaso po ang pwede isampa sa mga scammers na yan, lalo na sa mga online scammers, including estafa, in relation to the Cybercrime Prevention Act and even possibly VAUSI in some cases. Tama, oo. Pero kung kayo po ay mananahimik na lang dahil nahiya kayo sa pagkakabudol sa inyo, ay wala pong mangyayari. At baka nga may mabibiktima pang iba, True, di ba? oo.
hindi po magkakaroon ng hustisya sa nangyari sa inyo. While pwede nating ipaubaya na lang sa Diyos or sa karma ang lahat, mas makakatulong din po tayo na hindi mabiktima ang ibang tao ng scammer kung ipagbibigay alam natin sa proper authorities para masampahan din ng proper cases ang scammers. I fully agree with that, Attorney Al. Kasi nga, ang first tendency talaga, pag nabudol or na-scam, na yung isang tao, mahihiya talaga. Parang may isip niya kasi, paano ang tanga-tanga ko kasi. Ang tanga-tanga ko. Why did I allow this to happen? Paano nangyari yun, di ba? Pero yun na nga, let's try to overcome that shame and embarrassment and mag-effort po tayo na magkaroon ng legal justice ang nangyari sa atin sa kamay ng mga, yun nga, yung mga injustice na dinanas natin sa kamay ng mga love scammers na yan. Mga kahuntahan, no? Yun po yung paalala namin, huwag kayong mahihiya. Kung yun po yung nangyari sa inyo, lumapit kayo sa proper authorities. And of course, kung hindi nyo po napanood ang episode na yon on love scams or any of our previous episodes, or di kaya gusto nyong panoorin ulit, pwedeng-pwede po yan, no? By now, alam nyo na po na lahat ng episodes natin ay ina-upload agad sa Facebook page at YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang po ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. And sana po, lahat po sa inyo ay naka-like and follow na sa Facebook page at nakasubscribe na sa YouTube channel ng People's Court. Kung hindi pa, gawin nyo na po agad after watching this episode, okay? Yan, very good. At syempre, bukod sa panonood, please feel free to share and forward the episode sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees, miyembro ng Lupon sa Barangay, among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan nyo at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV. Kailan po yan? Tuwing Sabado po ng alas 7 ng gabi sa One Media Network. Yun na po yung bagong pangalan ng GNN. May replace din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi nyo po naabutan ang premiere airing ito. Now, saan nyo po mapapanood ang One Media Network? Nandyan po yan sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, pati po sa Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya kasi naiba-iba yung channels nila. Pati po sa iba't ibang resorts ng hotels, nandyan po yan. And of course, sa Free TV Channel 47. Yan. Ayan. Ngayon, kung wala pa po kayong cable or di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider nyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Tandaan po natin lagi, Attorney Al, ano dapat tandaan? Knowledge is power and sharing is caring. O, diba? Ayan. Kaya maraming salamat po uli mga kauntahan sa walang sawang panonood at suporta sa People's Court. Special thanks din sa mga nag-share na ng ating episode. And thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Di ba? Past, present, and future. Yes. And with that, it's time for a special shout-out to some of our kahuntahan sa Attorney Al. Sino bang nasa listahan natin this week? Yes. Thanks, Judge. So, special shout-out po uli sa isa sa ating top fans na consistent na nagme-message sa atin na si Ma'am Flordelina ng latest na DM sa atin sa Messenger I. Wow, galing! Nakakatuwa talaga kayo ng friendship ninyo, ng exchange ninyo ni Atty. Al at Judge Jing. Love it! Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Flordelina, and please continue to watch and support People's Court po. Yun. Hi again, Ma'am Flordelina. At maraming salamat dun sa nakakatuwang message mo. And next naman nating special shoutout ay para sa isang bagong kahuntahan na nag-message sa atin sa Messenger na ito yung kanyang Facebook name, Okay. Hanifa. Okay? Yun, Hanifa talaga. Yes. Na nag-message ng, hello, first time ko po. Maplex sa People's Court, nanonood po kami palagi. Ingat, Attorney Al Jumrani. Thanks po, Ma'am Hanifa. Kahit si Attorney Al lang po ang pinag-iingat nyo.
Please continue to watch and support People's Court po. Baka naman si Ma'am Hanifa, akala niya this is the Al Jumrani Show. Hindi po, this is People's Court. Kami po dalawa, ni Judge G ang host dito. Ayan, ayun o, naiyak na naman ako sa tuwa. But anyway, thank you very much, Hanifa, for the special shout out for me. Ayan, so siguro pinag-iingat lang ni Ma'am Hanifa kasi nga, ako yung pinag-iingat. Pinag-iingat ka kasi yung iba dapat mag-ingat. Okay, mali ata. Ako ang pinag-iingat niya. At hindi ako. At hindi ikaw dahil dapat mag-ingat sila sa'yo. Mag-ingat ang mga tao sa'yo dahil hindi sila uubra sa'yo. Ganon. Yes. Parang superhero lang ba ang yes. peg ng Yes. peg ko pagka gano'n, no? But remember po, kahit superheroes, may weaknesses din, di ba? Yes. Parang si Superman, yung kryptonite. Tapos si Wonder Woman. Paano na lang pag hindi niya na-locate ang invisible jet niya? Correct. May weakness pa si Wonder Woman. Okay, pa alam ko yung kay Superman, ha? diba? Pero hindi, siguro lumang Wonder Woman niya. Hindi ko alam na weakness pala niya ang pagwala yung Hindi, naisip ko lang kasi di ba ang ano niya supposedly invisible jet. Yes, Di ba yes. pala lang yung paano kaya niya nalolocate yun? Tapos pag hindi niya nakahanap. Hindi, baka may wala pito siya. ata siya, kaya dumar. O si Darna, paano pag wala yung bato? Yes, ganon. correct. Yeah. Diba? Actually, tama yun. No? Even superheroes, I think merong eksena doon sa Batman versus Superman. Sabi ni Batman, played by Ben Affleck. Yan. Parang tinitest niya si Superman. Tapos parang sinaksak niya or something. And ang tanong niya, do you bleed? Ayan. So even superheroes bleed. Oo. Ayan. Lalo nga si Superman, ang dali-dali, may Oo, kryptonite. diba? Tapos si Doomsday nga, di ba, napatay siya. Correct. The Death of Superman. Ayan. 1990s yan. Oo. Sa Okay. comics niyan, talagang, binasa ko, lungkot na lungkot. Nalungkot ka. Actually, I'm looking for that collectible to. Talaga? Pero the thing is, I want the original, not the reprint. Oo. Ayan. I think it was 1992, 94. Talaga yung Death of Mga Superman. ganun. Ganyan, Kasi, bakit ko naalala? Tsaka na po. tsaka na lang. Okay, Kasi yan. yung nanligaw sa kanya dati, kasi mahilig sa Superman. Ayan. So, yun. So, thank you very much again, Ma'am Hanifa. And please continue to watch and support People's Court po. Yeah. Talaga to si Attorney Al. Actually, hindi yun. Pero, mamaya ko na sa'yo ko kwento. Sige. At para po sa iba nating kahuntahan, wag po kayong mahihiyang mag-message sa amin anytime po. Especially yung mga messages of support and appreciation. Kasi nakaka-inspire po talaga yun para sa amin. Pero syempre, aside from those kinds of messages, if you have any questions, comments, or recommendations, please feel free to contact us po either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our Facebook page and YouTube channel. We welcome and appreciate all your messages po. So, Judge, sino naman ang nasa listahan mo dito tayo sa personal shoutouts natin today on our first episode of our 2024? Okay. Now, for this week, gusto kong batiin ng happy birthday ang sister-in-law ko na bagong appoint nga, di ba, last year. Si RTC Judge Charm Nolasco, no? January 8 po ang birthday niya. Happy birthday, Charm, and welcome to the Golden Club. Love you. And additionally, even if my mother-in-law is no longer with us, I would also want to mention and remember her birthday yesterday, January 5, si Angelita Nolasco. She would have been 74 na sana yesterday. We love you, Mommy, and we miss you so much. Now, what about you, Attorney Al? Ayan. So, happy birthday, Judge Charm. Golden girl ka na pala, no? Hindi halata. Ba't ganun ang lahi niyo, Judge Jing? Nasa inyong pangalaga ba ang Fountain of Youth? Grabe ka, talaga ba? Oo nga, di ba? Hindi mo kang 60 si Judge. Grabe ka, hoy! Hindi po yung totoo. Hindi ko naman tinatago age ko eh. Yes, hindi naman. 51, ayan. Yes. Hindi mag-52 na ako. Pero tell us, bakit ganyan kayo young looking? Diba? Hindi kasi diba, nasa Asians daw talaga ang Fountain of Youth, sabi ng Westerner. So, hindi lang sa amin. Kasama ka rin doon, Attorney Al. Mukha ka rin namang bata for your age. Eh, di ba golden boy ka na nga rin sa birthday mo? Grabe ka, hindi pa naman ako 50 years old. Ilang years away pa ako doon. Oh, yeah. Eh, kasi gumaganti ako sa'yo dahil sabi mo kanina, 60. Pero totoo po, yan nga. Ako po ay mag-52 at si Al ay... Magpo-45. Ayun. Oo. And yun naman, you don't look like your age naman talaga. Mukha kang bata ng half year. So, 44 and 6 months. Oh, yan, gano'n. Ayun. Sige na nga, pagbibigyan na kita ngayon kasi baka maapektuhan pa ang aking material gift. Ayan. Ano pa naman ako, excited pa naman ako. Anyway, Judge, thank you very much. Ako naman ay babati din ng belated happy birthday last December 30 kay kina
Charis Montenegro at Noriel Christian Montañez. Sila yung nag-birthday nung 29-30 sa beach. Ganyan. So, and then, kaya major event talaga. Actually, dalawang location kami. Una, doon kami, nag-Airbnb kami, so may pool doon. Syempre, tayo gusto natin dagat. So, kami, change venue kami. Nagbatabungkay kami. Nice. Tapos, last January 1 din, we want to greet belated happy birthday sa isa sa ating special guests na makikilala natin later. Okay. So, kakantahan natin siya ng belated happy birthday. Yes. So, belated happy birthday po sa inyong lahat, lalo na nga sa ating birthday celebrant na special guest natin today na ipapakilala natin mamaya. Yes. And of course, before tayo magpakilala sa kanila, muna tayo, mag-topic reveal na muna tayo, Attorney Al. Baka may clue na rin ang mga kauntahan natin sa kung ano ang topic natin today dahil malaking giveaway ang binanggit natin kanina na 3 lang ang guests natin today. Although baka hindi din sila sure kasi actually first time natin na 3 lang ang special guests. Generally, either isa lang ang special guest natin per episode, tapos may episodes din tayo na couples edition, kaya 2 ang guests, then may 2 episodes na tayo na 4 ang guests. And now, tulad na sinabi natin kayo na first time ever na 3 ang special guests. Now, curious na ba kayo mga kauntahan kung anong topic natin today? Actually, somewhat similar po ito sa previous episodes natin with 4 guests. Yun nga lang, instead of 4 guests, 3 guests tayo today para maiba naman. So, welcome mga kauntahan sa ating bar episode version 3 featuring the Hernando It Lawyers or Hernando It Lawyers. Yes. Yan. Kaya samahan niyo po kaming makipaghuntahan sa kanilang 3 mamaya sa second and third segments ng People's Court. At syempre pa, hindi makukumpleto ang second segment natin kung hindi tayo magdidiscuss at sasagot ng 2 tanong mula sa ating mga kahuntahan. Kaya abangan nyo po lahat yan, mga kauntahan, sa pagbabalik ng People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Atty. Al Jumrani at kasama pa rin natin ang the one and only Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Atty. Al, and to all our kahuntahans. Narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may 2 tayong tanong na sasagutin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic on the Hernando It Lawyers. At syempre, introduce na rin natin ang ating 3 special guests for today. So, Attorney Al, what's the first question? Ikaw talaga ang sasagot sa first question, ha? Oo, kasi nga birthday month mo. Kaya yan, for January, sige na, isa na yan sa part na regalo ko sa'yo. Ako na maunang sumagot sa mga tanong. Pero sa May, ikaw sa birthday month ko, ikaw na. Okay. Pareho tanong. Okay, so thank you, Judge. Thank you very much ulit. Pero sa May, babawi ako. Babawi ka 2. Hindi, ako lang mauna. Okay, okay. So ito, for today, ikaw ang sasagot. So here's the first question na galing sa kauntahan natin na itatago natin sa alias na Jessie. Okay. Ang concern niya ay bakit daw ang isang detained na accused ay hindi pa nire-release ng jail kahit daw may release order na ang korte. Bakit ganon? Clingy. Clingy. Ayaw malis. Mesepunks. May clingy yung jailer niya. No? Ayaw siya Tsaka mesepunks, ganon. Actually, ganito yan. No? But thank you, Jessie, dun sa tanong mo. No? Kaya magandang pag-usapan to.
Generally kasi, ang korte, pag naglabas ng release order, ang wording niyan, halos ganito ha, parang, of course, may variation ng konti. The warden of so-and-so jail is directed to release the accused unless he or she is being detained for some other lawful cause. So, pag na-receive yun ng jail, obligasyon na i-verify if may pending case pa ba or lawful cause for the further preventive detention of that accused. If wala na, then dapat agad-agad mai-release na yung detained accused by virtue of that release order from the court. Pero kung may nakitang jail sa records nila, no, na may iba pa palang kasong accused for which he or she is being lawfully detained, then hindi na pwedeng pakawalan pa talaga yung accused na yon. So, dun sa concern ni Jessie, malamang-lamang may iba pang kaso yung detained accused. Kaya hindi pa pinakawalan ng jail kahit may release order na from the court. Kasi gaya nga na sinabi ko, pagka may court order na directing the release of the accused, kailangan i-release na siya. Unless. Meron yung unless. Unless ayaw umalis. Ganun. Parang sabi niya. Unless ayaw umalis. Ganun. Joke lang. Pero naman. pagka ganun talaga, kailangan din ang gawin din ng mga relatives or kung halimbawa may mga pending cases na lumalabas, i-check nyo sa court kung anong status. Kasi kung wala na rin yun, diba? So, submit a certification na wala na yung pending cases na yan. At meron ding instances kasi, sa akin dati sa Tanawan, nangyayari yan eh. Sa akin, na-dismiss na yung case, so may release order. Pero unless detained for some other lawful cause. Yun pala, sa ibang court, meron siyang warrant of arrest. So doon naka-archive yung case niya. So yun, hindi pa siya ma-release kasi lalabas sa records ng jail, meron siyang diba? Centralized pa naman ang records ng doon PNP at saka sa BJMP, sa mga provincial jail. So yun, kaya nga importante actually, in my experience, yung nagre-regular jail visitations. Kasi doon din nagkakaroon ng pag-check doon sa mga status ng mga detained accused sa akin. Tapos nagkakaroon din ng time to check din doon sa records nung jail kung baka ito naman mga to, meron pa ibang kaso sa iba. Para rin kami rin on our part, nino-notify din namin yung ibang courts na, eto, naka-archive to sa inyo, pero actually may kaso to, nasa jail yan, mga ganun-ganun. Yan. Okay. Baka isa yan sa mga future reforms, no? Na actually, before, minandate yan na dapat mag-jail visitations regularly ang mga judges. Kaso, nagkaroon ng security concerns din. So, parang voluntary na lang. Pero yun, I really suggest na gawin yun. Pero kung mag-jail visitation ka ngayon, hindi mo makikita si Tanggol doon. Sinong Tanggol? Si Tanggol. Kasi nasa labas pa siya. Anyway. Ganon. Ayun na. Sa totoo lang, inaabangan namin kailan ba siya babalik sa Ganon. Hanggang hindi pa rin siya nakakabalik ngayon. Babarilan pa rin sila. Anyway, that's very enlightening, no, Judge Jing. I'm sure na naliwanagan hindi lamang si Jessie, kundi pati ang iba natin mga kauntahan tukol dyan. Now, it's my turn. Ano ang second question at kayo na ito galing, Judge? Okay, Atty. Al, ang next question natin ay galing sa kahuntahan nating itago natin sa alias na Janjan, na nagtanong tungkol sa kung pwede raw ba magmanang isang ampon na hindi naman legally adopted, no? Magmamana mula dun sa mga kinilalang magulang nito. Lalo na kung wala namang last will and testament yung nakilala ng magulang. Anong masasabi mo about this, Atty. Al, our civil law expert? For 10 points. 10 points. Gusto, bigyan kita ng answer na worth 11 points. Sige, okay. Okay. Interesting question from Janjan, so thanks for that. Unfortunately, Janjan, kung hindi legally adopted ang ampon o alaga, wala siyang karapatang magmana doon sa kinikilala niyang magulang. Ayun, especially kung wala rin namang last will and testament na nagbibigay ng mana para sa nasabing alaga or ampon. Kaya nga po, paalala namin muli, idaan po sa legal ang pag-ampon o adopt sa mga bata para pati sa mata ng Diyos, mata ng batas, sa mata ng batas, ay kikilalanin sila bilang legal na anak ng mga nag-ampon po sa kanila at hindi rin sila madihado, lalo na pwede sa mana. Correct. Actually, naalala mo, in the previous episode, diniscuss mo rin yan yung... Correct. Kasi there are only two ways by which legal filiation is established. By nature, ibig sabihin pinanganak, at by adoption. Correct. Ayan, yun lang yung way na magiging legal heirs ang mga bata. Tama. Kung wala namang ganung
legal filiation, kailangan may last will and testament. Yun na nga. At The thing kukunin is, sa ang free last will and portion. testament, Hindi naman tapos kino-question yan. Correct. Madaling Oo. i-question yan, yung pirma niya, Oo. yung state of mind at the Oo. time na nag-execute siya. Pero kung ikaw ay legal heir, hindi ka nga pwedeng tanggalin ng Exactly. ng money kasi Oo. nga Merong bawal mga sa batas specific yun. grounds for Kaya nga, disinheritance, oo, diba? yeah. Mga- Pero ito kay Jan, kung halimbawa pwede pa. Pero sa bagay namatay na ba yung magulang niya? Hindi pa. Hindi pa Parang naman, di ba? Ano naman, ang Okay. concern lang was that. Yung ganun Paano? lang na kung pwede bang kung magmana. kung walang halimbawa last buhay will and pa, testament, oo. pwedeng i-adapt yan. Oo. Parang kumbaga parang late registration, parang late adoption. Basta kailangan lang na sa poder niya for at least 3 years during minority. Kasi sa ilalim ng bagong batas on adoption, allowed ng adult adoption. Ayun, yun ang Basta maganda. kailangan yung i-establish mo lang na during minority, kinupkup na niya for at least 3 years. Oo, Yan. yun So, yun go. ang Jan. Sabihin mo na lang dun sa may concern na yan. Kasi yun, baka po pwede nga yung sinabi ni Atty. Yes. Di ba? Okay. Now, maraming salamat ulit kay Jessie at Jan dun sa mga tanong ninyo. And mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong din para sa amin, please let us know, preferably through sending us a direct message via Messenger. Pero pwede rin naman po na i-post nyo ang questions nyo as a comment sa any episode ng People's Court sa Facebook at YouTube. Actually, pati po sa TikTok. Pwede rin po kayo mag-DM sa amin. Pero mga kauntahan, tulad ng lagi namin sinasabi, kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer, private man yan o public, para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers at pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. Oo. And finally, paalala lang din po namin mga kahuntahan na tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay at itulong sa inyo. Hindi po actually yung mahaba ang legal advice or legal assistance at lalo na nga po yung financial assistance. And again, reminder din po, wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ang mga kahuntahan nating nagtatanong po sa amin. Yes. And with that, pwede tayo magbigay ng overview tungkol sa topic natin today on the Hernanduit lawyers. Mga kauntahan, out of 10,837 who took and finished the 2023 bar examinations, 3,812 lang po ang pumasa. Mas mababa pa po ang passing rate ng 2023 bar exams na 36.77% kumpara dun sa Kagiwaw bar with 43.47%. Although relatively mataas pa rin ang passing rate na ito sa average through the years na 25% na passing rate. Of course, i-emphasize lang po natin uli na masasabing special case naman ang best bar ever or ang BBE lawyers Yes. na nasa tumataginting na 72.28% na passing rate for the 2020/2021 bar examinations. Dahil nga sa pandemic, kaya hindi dapat ikumpara ang passing rate na yon sa previous passing rates sa Philippine bar history. Oo, that's right, Attorney Al. Kaya yun din naman ang in-emphasize ni Senior Associate Justice Leone, no? Correct. Tungkol doon sa best bar ever na yan. Pero ngayon nga, after the pandemic, after the BBE, yung Kagiwa mataas eh. So ngayon, medyo 43. bumaba ng konti, pero mataas pa rin Correct. siya. Sabi nga nila, binabawi daw. Yung sobrang dami ng BBE, Oo, kaya ngayon bawiin daw, natin. okay. Pero hindi, huwag kayo maniwala sa ganun. Iba-iba ang bar exam every year. Yes. May sarili siyang merits. Sa siyempre, yung mga estudyante, hindi naman pare-pares ang hulman yan eh. Correct, Yan. oo. Ito nga 90 plus. Ay, hindi natin nasagot pala ito. Ano Di ba yan? nagkaroon tayo ng pa-contest dito? Ayun Hulaan nila natin. yung highest at saka Oo, lowest. ano nga Eh, highest mo? Hindi Subject? ko rin maalala. Pero alam ko ang lowest ko, cream. Talaga? Oo, pares tayo. Ayun. But anyway, it's not about us. Yeah. It's about them. Okay, Yeah, anyway. oo. Wait lang. Hindi natin explain. Bakit nga ba Hernanduit? Hernando. Justice Hernando po ang chair, no? Kaya Hernando ba yan or Hernanduit, 'di ba? Kasi every year po nakakatuwa din po naman na parang nagbabago-bago yung mga kumbaga may hashtags, merong pang ano bang tawag doon? Oo, Parang para teaser, may recall, ganyan. name recall, ganun, name oo. recall Yeah. tungkol dito. So ito pong 2024 bar exams naman ang JLO. Correct, yeah. Oh, ano pa maraming hashtags. Marami nga siya Hernanduit, syempre Hernando Bar. Oo, yan. Pero yung Kagiwa, marami. Kagiwaw. Ano pa ba, men?
Parang Basta tumatak mo marami, sa akin oo. Kagiwa. Oh, pero ako mas mabuti na lang by the year, no? 2023 bar, ganyan. Ayan. Or about 2022. Anyway, may gusto ka sabihin Oo, very actually, yung Itong interesting exam dito na sa Hernando Bar is that doon sa mga natatanong ko ha, although kanina yung mga special guest din natin tinanong ko sila, tungkol doon sa highest and lowest nila. Kasi karamihan ng mga iba ko na tanong, pag tinanong, anong highest subject nyo doon sa bar exams? Kadalasan sa civil law, Yes, yun ang highest true. nila. Yeah. Tapos, marami raw na ang lowest nila sa crim. So, yun yung parang sabi ko, talaga, parang halos nagkakapare-pareho, no? So, hindi ko, parang nakakatuwa lang, na gano'n, na sieve, maraming sa which sieve, which was tapos the sa crim. opposite of the Kagiwaw. Nahirapan Kagiwaw. sila sa civil law. Oh, Yeah, yan, di ba? correct. At saka yun nga, parang ngayon, mabilis lumabas yung di ba? Unlike nung panahon natin, bago pa natin nakuha yung bar grades natin, yung breakdown, ang tagal, di ba? At saka yung results dati, Ayun nga. the year later, no? Oo. Halimbawa, magde-take ka na exam sa September. 2022, lalabas 2023. Oo, ito mabilis, Oo. mabilisan Yeah, lahat. oo. Pati yung preparation sila actually. Yun po yung sa Hernando Bar kasi po, ngayon, ang law schools natin, usually ang graduation nila June. Tapos September na yung bar. Correct, So parang kailang basically buwan yung mga graduating, 2 months na lang yung preparation nila. Tapos, ang kagandahan lang sa Hernando Bar, September sila nag-take, December, lumabas na yung results. Correct. Tapos nag-oath na sila. Kaya So, itong mga special guest natin ay fresh from law school, same Oo. year gumraduate, Challenge same na sa kanila. year nag-take ng bar, same year din naging abogado. Ang galing, di Diba? ba? Oo. Tapos yun nga, pati yung sa prosesong yun, parang Correct. nag-level up na rin yung Oo. yung doon, Yeah. yung sa oath-taking, di ba? Ayun, ma-share ko lang, Judge, no? Kasi nga sabi mo ngayon sa civil law, mataas sila sa civil law. At yung nga talaga yung common feedback. And if I may, I think the reason why mataas sa ating examinees sa civil law ay for 2 reasons. Number 1, Kasi yung sa tips mo. yung aking yun. mahiwagang fishbowl. Ayan. Ang tawag niyan, nag-ano pa siya, nagwa-warm up pa siya for 2024. Kaya abangan nyo na lang yun. So yun, una-una, I think the students are well prepared. Maganda ang foundation. Tsaka pangalawa, very comprehensive and reasonable ang mga questions. Kaya talagang, yun, kaya nasagot nila. And so we have, I think, of course, all the civil law professors to thank for at least giving them the proper preparation for the bar. At saka syempre yung ating mga examiners, no, for asking the right questions. Although there is no right or wrong question naman talaga eh. Kasi sa batas naman, ay sa practice naman talaga, wala namang ganun eh. So, ano ba namang kaso ito? Ano ba namang tanong ito? Walang ganun eh. Pero at least for asking them comprehensive and reasonable questions. So, ayun. So, Judge? Oo, pero kasi na-discuss na nga natin kanina kung gaano kabilis itong sa Hernando Bar natin, di ba? Yeah. Na yun na nga, within a span of few months, lumabas na lahat. Kumbaga, Plus, nandun na. ito pa, hindi lang yung result at saka yung result at saka yung oath. Kundi pati yung signing. Naalala mo yung time nyo na magpapaschedule ka pa? Oo. Yun nga, nag-level up pa yun. Kasi nga, last year, dun sa Kagiwaw, di ba, yun yung first time na sinambay ang oath-taking at saka signing of the roll in one day. Pero yun, maraming naka-experience na umabot ng madaling araw. Ngayon, nag-level up, nag-improve sa Hernando Bar. The same pa rin, ang oath-taking and the signing done on the same day, pero mas malaki yung venue nila. Tapos, mas maaga silang natapos. Kasi nag-iiba na yung style. Parang, ngayon hindi na yata pumirma dun sa libro ni San Pedro. Yun. At alamin natin. So, wala sila picture yung mga pamilya mo nasa likuran? Oo, parang, tapos kasama si doon? May photo. Si Atty. Layusa? Walang ganun? Wala na kasi. Parang ang nakita ko sa Facebook yung parang merong iba ka nakapagpa-picture pero sabi mahaba daw pila. Tapos iba nga parang photoshop na lang daw nila yung sarili nila nilagay doon. Pero mas mabilis. In fairness, maganda dahil parang alas 8 pa lang yung girlfriend nga ni Barry, hi Attorney Abby. Yan, nakapag-dinner na sila. Unlike yung last year, parang sabi madaling araw bago naka-uwi, 'di ba? So, nag-improve naman. Ngayon, maganda na tanungin natin yung ating mga yung mga experience ng ating mga special guests tungkol dito kasi nga
yun parang nakakatuwa naman, in fairness to the Supreme Court, we are thankful to the Supreme Court na every year naman, Yeah, yung mga... nag-i-improve talaga. nag-i-improve. Yung mga pwedeng, kumaga, yung mga areas na may limitations the previous year, ini-improve nila. And itong JLO, dapat ganun din, di ba? Na mas level up pa more. Correct. So we are looking forward to these reforms and changes pa. Yes. So, maganda naman ang ng Supreme Court. To the point na darating araw recitation na lang exam. Para Parang mabilis, oras. di ba? Mabilisan na lang. Pass or fail. Oo, ganun. Tapos okay, I'll give you another chance, revalida. Ganun. Parang yung actually ganun na yung style na ginagawa namin sa sa law school, no? Tsaka sa, correct. nga to, may fast round kami sa pre-judicature. Sa pre-jud, So, isa yan pero may written pa rin. Yeah. Although yan, may parang mamimili ng questions, tapos correct, sasagutin mo on the correct, spot. Okay din siya. Parang okay. recitation nga sa law school. Anyway, Anyway, so with that, pakilala kasi na nga natin. gusto ko talagang curious ako sa personal experiences Yeah. ng ating mga special guests. Yes. Especially nga dun sa oath-taking and roll, kung nag-improve ba, etc. So, mas maganda, correct. introduce na natin ang ating mga special guests. Yes, diba? and I'm sure din ang ating mga kauntahan ay excited na rin, no, na makilala at malaman kung ano mga plano nila Tama. for the future. Ayan. Yes, and of Okay. course, Attorney Al, dahil estudyante mo silang tatlo, Ay, estudyante ko pa sila tatlo. Hindi ko alam yun. kaya mainam na ikaw na ang magpakilala sa kanilang tatlo. Okay, for ano lang ha, for transparency, hindi ko po nabully si Judge. Si Judge meron din siyang mga manok, kumbaga, no? Yes. Meron din siyang mga Medyo gusto kinulang, i-invite. time Kinulang to- lang ng oras at saka may mga prior commitment sila, ganyan. Wala po akong monopolya, ganyan. Pero of course, ako naman, pinaglaban ko rin talaga itong tatlo. Yung sa akin ang talaga Oo. i-invite. Sa akin po kasi 10 ang i-invite ko. Ay, kaso di Wala isa, po. wala dumating. Hindi, joke lang. Hindi, kasi medyo time constraints Correct, naman correct, yun. And yeah. may prior commitments. Yes. Yun. So Yeah. anyway, we are very appreciative and we're thankful to our 3 special guests na introduce na po ni Attorney Al. Yes, Yeah. okay. So again, it's my honor and pleasure since mga students ko lahat sila, Judge. Kaya hashtag, ano para ba hashtag? Hashtag proud professor lang ang peg ko today. Oo nga. Yeah. So simulan mo na. Ayan, okay. Our first guest graduated with a bachelor's degree and a master's degree in business administration from the Philippine Women's University. He obtained his Juris Doctor degree from the Lyceum of the Philippines University College of Law in October 2023. After a decade-long career in the corporate world, he has recently joined just this month a private law firm as an affiliate counsel. Mga kauntahan, let's all welcome Attorney Ariel A. M. Ayan. Yes. Hello po, mga kauntahan. Thank Okay. you, Attorney Al, for the introduction. Our second guest naman is a registered nurse who used to be a national player in badminton when he was still in high school. Wow. He obtained his Juris Doctor degree from the Arellano University School of Law. He is presently the legal officer in a private corporation. Mga kauntahan, our second guest, Attorney Jeffrey L. Encinas. Hello po, magandang umaga po sa inyo, Judge Ching. Okay, and last but certainly not the least, the only rose among the thorns, our third guest holds a Juris Doctor from the University of the East, where she was distinguished as the batch salutatorian and received prestigious scholarships. She also earned cum laude honors in her Bachelor of Arts major in Political Science from the University of Santo Tomas. She is currently in government service under the DICT. Mga kauntahan, our third guest at belated happy birthday sa kanya, Yes. Attorney Gian L. Belhica. Thank you po. Good morning po sa Judge and Attorney Al. Good morning po. Welcome to People's Court, Attorney Ariel, Attorney Jeff, and Attorney Gian. And of course, I think this is the time before we proceed, nakantahan natin si Attorney Gian, di ba? Yes! So, ng kantahan natin ng birthday. belated happy birthday. Oh, Okay. ikaw na masimula. Sige. 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you po. Happy Thank birthday. you. Are you? 37 po. Oh, bata. So, ibig sabihin, January 1 ka, di ba, nag-birthday? Yes. How many hours after the, Oo. the turn of the Exact. clock? 3 a.m. daw po ako 3 pinanganak. a.m. Okay. Talaga. Ano daw po, ang story ng dad ko, inagaw niya daw yung doktor dun sa naputukan
para daw kumain ng Talaga, kasi doon sa ospital, maraming dinala. Maraming naputukan. Yun po yung time na puro nagpapaputok pa yung mga tao. Correct, yes. Kaya maraming dinadala sa ospital. Kapag kinokonsensya niya po ako, yun po yung issue niya. Correct, kaya diba? Utang na loob mo sa akin dyan, na lumabas ka rin January 1. Pero grabe naman, I'm sure your dad and your mom are proud of you. Kasi grabe, di ba? Correct. Valedictorian, cum laude, at napakarami niyang awards, di ba? And again, thank you sa inyong tatlo for accepting our invitation to guest in People's Court. Yes. Hindi ba kayo nakatanggi talaga? Napilitan ba ka? Kasi napilitan lang ka Ang worry ko kasi baka lalo na si Attorney Ariel, no, lagi nasa bakasyon, nasa travel. Oh, wow. Kaya sabi ko, Talaga ba? Mabuti na lang. I think I sent it December 23. Yes. Mas madali araw pa, no. I was nasa Batangas port ako noon. So, syempre, habang naghihintay ng biyahe, sabi ko, naku, i-invite ko na to bago pa maunahan ako ng mga plans ng mga to. So, ayun. So, una sumagot si Jeff. Yes. Ayun. Maaga Kasi nabasa yung message. pagkagising ko lang po, nabasa ko yung message sa attorney. Tapos sabi si Ariel, sabi ko si Gian na lang, we needed a girl kasi the guest. So, ayun. So, naging okay sila kung buti na lang. Kasi yun na nga, baka nga may travel, at saka baka yung sa commitment, hindi kayo maka-attend. Yan. And saka pinili ko sila because they came from different backgrounds. Yun na nga. Maganda May nga kanya-kanya silang storya. May tama. kanya-kanyang kwento. Ayan. At saka talagang they're very inspiring. Kasi para sa akin, I think inspiration kasi, can be in many forms. True. Pwedeng academic, pwedeng yung struggles mo, at saka yung, kumbaga yung sitwasyon mo when you took the bar plus the what comes after. Especially ngayon nga na ang bar exam kasi at saka pagiging abogado hindi na limited to a certain niche. Hindi lang basta age 20 to 20 ganyan ka. Yan yung perfect para maging lawyer. May mga lawyers na nasa 60s, sa 70s na. True, Tapos true. yung iba pa working, yung iba pa may mga family. Saka may mga iba, may disability. Correct, So, diba? Yun. Kaya yan. Nakakatuwa. But anyway, bago pa tayo magpunta dun sa further kwentuhan regarding dun sa bar, ano muna, medyo Yes. personal question muna Correct. para sa The kanilang personal tatlo. question. No? Yes. At hindi nila in-expect to. O doon na, si Ate ni Ariel napatingin gano'n. Kasi siya yung walang heads up. Kasi maaga ka niya, yan ang advantage ng mga early birds. Kasi nauna sila sa akin. So pagdating ko, sabi ko, yan, na-heads upan ko sila na, mamaya may personal question sa inyo. Tapos binibiro ko nga, sabi ko, ang personal question ko sa inyo, actually, tatanungin ko lang naman, kamusta si Atty. Al? Ganon. Mag-walk out Tapos ako para dito. nakaganon sila. Parang hindi na alam kung paano sasagutin. Hindi, sabi ko, joke lang yun. Ito yung ito yung tanong. Kasi stressful mag-aral ng law, di ba? At mag-review sa bar, especially nga pag working student, at lalo na nga pag may family, katulad nga ni Atty. Jeff. Now, what did you do and continue to do to distress yourself? So, hindi lang dun sa bar, pero up to now, anong ginagawa nyo para magkaroon ng parang me time or time to relax or to distress? Yan. So, unahin, alphabetical order? Sige. Okay, Atty. Ariel. Thank you for that wonderful question, Okay. Judge Jing. So for me po talaga, yung traveling has been a way of life for me. Oh, wow. Yun Way talaga of yung life. Sana Alam ba diver? Di ba nagda-dive ka rin? Yes, Yeah. Wow. Parang sino yung guest natin na diver din? Sino ba? Meron na yung guest. Lawyer, Oo, judge? lawyer. Ayan, sorry, Wala, Atty. si Ariel. Ariel. Uy, bakit ba tayo? Si Atty. Ariel. Sige, go, Atty. Ariel. Sorry. So yun po yung way ko to de-stress. Especially since hindi lang naman yung law school yung stressful. Life in general, even sa work setting, sobrang stressful din. So for me, I go out. I try to be with nature as much as possible. And that's what recharges me and that's what revitalizes me. Correct. So when I go back in the field, whether in law school or in the business or in corporate life, kanyan, recharged ako and I have the energy to Sino kasama mo? soldier through. Sometimes ako lang po mag-isa. It can also be sometimes with family. I bring my family with me. Okay. Pero ano ka ba? Are you married? You have family na ano?
I'm single. 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 Kaya pwede lumaya si anytime. Oo nga, yun nga Parang yun yung next natin Pero meron pa akong long-term partner for 12 years. Wow! Talaga. So, kasama mo rin siya pag nagta-travel kadalasan? Minsan po. Minsan. Minsan pa I also like to go alone. Oo, iba rin ang solo traveling. Masarap mag-solo travel. Yun, okay. Thank you, Attorney Ariel. O si Attorney Jeff. Okay. How do you distress? At saka, maliban sa law school, ano pa ba yung constant stressors mo? Stressors. So far, low school lang. Pero ano po, I did not change my lifestyle siguro. So, I'm an athletic person. So, every time po na I feel stressed, naglalaro po ako ng basketball. Before badminton, pero natigil na po talaga siya after ng college ko. So, time and time, lagi pa ako naglalaro ng basketball. So, every time na stressed na ako, pumupunta ako sa court, tapos nakikipaglaro ako ng basketball. Sometimes, I also drink. Kasi yung minsan, pang distress lang din. So, umiinom din ako paminsan-minsan. So, siguro, tapos yung family ko, lumalabas kami, pumupunta kami kung saan. So, always, for me, kasi sabi ko, I must have a time for my family. Oo. So, kasi nga, yun po. Ilan taon na nga yung anak mo? 5 years old. 5 years old ang anak. Ang likot-likot na nun, no? Ang likot na. Tsaka, pagka kasi may anak, parang, di ba, lalo yung ganyang age, pag nakita mo, parang, nakakabawi agad ng pagod Opo, Tama ba? totoo. Parang sa kanya, ay parang hindi. Diba? Actually, parang opo. Parang hindi. Yung daughter ko po kasi nung time, especially nung bar review, parang siya yung naging rest ko. Ayan. So, minsan kasi kahit nag-aaral ako, pag nakita niya ako, kukulitin ako niya, nauupo yan sa akin. So, yung talagang mangungulit siya, so titigil ako, tapos makipaglaro ako sa kanya. So, in a way, parang naisip ko, siya pala yung pahinga ko. Yes, tama. Nung time na, kasi pag bumalik na ako sa upuan ko, parang, ay, na-recharge na ako ulit. So, doon na ako ulit mag-aaral. Ganun talaga. Kasi yung boys ko, baby. hindi, yung boys ko kasi, kahit malalaki na sila, ganun din. Parang at the end of a stressful day, pag magkakasama na kami mag-iina, tapos niyakap ko sila, nawawala yung stress. Kahit malalaki na yung babies ko. Hindi naman Magkakaapo ka na daw soon. No! Ay, nako! Talaga. Hindi pwede pa. Hindi pa pwede. Hindi pa. I mean, knowing them, they learn from you, no? Saka bata pa ako ano muna, I mean, everything has its perfect time. Correct. Oo, tama. Ano pa, magbabar muna, mag-med school pa yung isa, ano pa sila ng bahay nila, sarili nila, bago sila magpakasal. Hindi pa ako hindi pa ako ready maging lola. Okay. Okay, ayan. Si Attorney G. Ako po, law school, ang pang-distress ko talaga is travel din. I travel with my loved ones. Usually yun, every bakasyon. Usually after exams. Pero mostly kapag summer vacation, para medyo mahaba. Pero nung bar review kasi, talagang sabay work, tsaka review. Ang bigat-bigat niya. So, ang pang-distress ko na lang that time, nanonood lang ako sa Netflix. Okay. Ang favorite kong panoorin before is Brooklyn Nine-Nine. Parang sobrang 7 saya rewatch niya. ako nung series. At saka nung Friends. Yeah, so, tama yan. thank you Jake Peralta. Si Talagang Amy. grabe. Sobrang distress. Nakaka-distress manood ng mga series kapag gano'n. And yung pinakakasama ko palagi, yung dog ko, si Mavi. Hanggang sa bar exam ko, hanggang bar result ko, muntik nang hanggang oath-taking ko. Dala-dala ko siya. Kasi hanggang sa nung nag-intay kami ng bar result sa Supreme Court, nandun din siya. Talaga? Anong breed ng dog mo? Aspin po siya. Aspin. Malaking dog siya. Malaking dog? Yes. Kasi sama mo siya. Nasa harapan din po siya ng UST naghihintay sa Nakakatuwa result. naman. Kasi nga, di ba usually mga pagka napag-usapan yung mga dogs sa po pwedeng dalhin sa kung saan-saan, yung maliliit. Pareho tayo kasi yung baby ko na dog, malaki. Large dog. Oo, na parang, sabi nga namin, binibiro namin, yung sa mga hotels, di ba, pet friendly, pero parang nila, yung mga maliliit lang. Pero mga sobrang laki, paano mo di ba? Sabi ko, parang yan, pwede ako discrimination.
porque ba malaki tong aso ko, ganyan. Pero hindi, parang mahirap na maipilit. Pero ang cute, diba? Yes, andun po siya hanggang Supreme Court. Buti na lang di siya tumahol kasi baka pagalitan kami ng Lord. Diba? Opo, nag-intay siya ng result. Nice. Cute. Okay, so hi kay Mavi. Diba? If you're watching Mavi, ow, ow, ow! Yun yung greeting, no? Diba? O diba, ayan po mga kauntahan na patikim pa lang yan. Ayan, mas makikilala pa natin sila. Maya yan sa pagbabalik ng People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court. Ako ulit si Attorney Al Jumrani. This is our Amicus Curiae segment kung saan makakasama natin ang future ng legal profession na sina Attorneys Ariel, Jeffrey, and Gian. And of course, hindi tayo pwedeng mag-proceed further without the one and only Judge G. Oyenko Nolasco. Thanks, Attorney Al, and welcome back to People's Court, mga kahuntahan, to the special version of our Amicus Curiae segment kung saan hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero tatlo ang ating special guests. So, Yes. yan, guests for today. So para makarami, simulan na natin ang discussion. Yes, Okay, okay. so Attorney Al, ikaw na. Correct. So parang law school pa rin pala. Oo, Tatanong pa rin ako. parang sabi mo, attorney ganito, ganyan. Yes, so attorney na ngayon. Hindi na Mr. Encinas. Yes. Diba? May attorney na. may attorney Parang na. kinabahan ako sa Correct, Kapag diba? ganun bigla. Yan. Hindi na Mr. Encinas, Mr. Arcilia. Ganyan na. Okay, sige. So ito for everyone. No? So ang yan first muna. question ko ay, kamusta ang naging bar journey ninyo? What interesting snippets would you like to share to our countahans? Kasi particularly curious kami regarding your experience and feedback dun sa one-day holding of oath-taking and roll signing na may expedited na Mas expedited. mas expedited na compared sa last year kasi nga hindi na kayo pumirma sa libro ni San Pedro. Oo, yan. So, sinong gusto mo unahin? Sige, let's Prof. start Al? of course with Attorney Ariel. Ayan. Sige. Dapat yung apelido para Sige. recitation. Sige. Mr. Arcilia. No, joke. Attorney Arcilia. Ayan. Yes, sir. Oh, yes, sir. Pass, sir. Pass. Hindi, no. Bar journey ko po, like it's a whirlwind of emotions talaga. Like may mga days talaga na feeling mo gusto mo na mag-give up. Yeah. May mga days na super positive ka kasi naman with the help of family, with yung mga friends mo na classmates mo sa law school na who eventually became lawyers who have been sending you yung mga ayuda nila, yung mga care packages nila. So that would lift your spirits then. So parang ako like it's really changing and it's a matter of really managing your emotions kasi when you go into the battle, kailangan talaga lahat ng reserva mo, lahat ng mga weapons mo, dapat dala mo talaga yon. So, I feel like dala ko naman yung family ko when I went into the bar room and also yung support ng friends and loved ones. So, yun yung nakapagpatatag sa akin. In terms of dun sa signing ng, yung oath-taking and signing, I spoke with some of my panyeras and panyeras during the oath-taking and medyo mixed yung emotions nila and yung sentiments nila doon sa nangyari. So parang ako... Bakit? Ano yung nangyari? Saan nangyari? Sorry. Kasi what happened po was yung oath-taking and then the roll signing happened in one day. Yeah. Actually, simultaneously. yun Yes, yung simultaneously. kaibahan. Paano may pumipirma na sa labas? Paano yun? And one ceremony po. Yun yung and sabi din po ng clerk of court, if I'm not mistaken, na it's the first time in history Yes. that it's happened na yung oath taking and then the roll signing would happen in one ceremony. Oh, yeah. So after the oath taking,
meron na kaming paper, tapos which parang manifests that we are signing the role of attorneys and that we are members of the bar. Tapos meron ng space provided. And then we all signed at the same time. Okay, ang roll number nandun na rin? Nandun na rin, Yes, sir. Ready. Kaya wala na yung libro ni San Pedro. Kasi I remember, para kang nagla-log-in kasi dun sa Yes, book, di ba? oo. Tapos, pipirma ka, saka isusulat yung roll number mo doon. Yes, Saka oo. handwritten yung roll number. Ngayon, iba na. Meron na. Oo, Okay. kaya Mas simultaneous. efficient, Mas oo. efficient nga Correct. eh. Apo, yes. So, And nawala na thankful yun. naman po sa Supreme Court for making that innovation. Yeah. And yun nga, yung mixing emotions, may iba na still wanted the traditional. Yes. Kasi it's part of tradition na talaga Correct. Yeah. na pipicturean ka while True. signing the role. Yeah. And then some naman find na it's more expeditious kasi Yes. nga you can do it like sabay-sabay kayo nagsasign. Tapos we were also taking pictures, ganyan. So it was a moment that we all enjoyed naman, regardless of yung process. Like how it's done. Yes, sir. Pero gutom na kaming lahat. Pero mas less ang ano nyo ngayon. Less. Waiting time. As Waiting compared time. to last year. Yeah, Kasi correct. iba inabot na madaling araw. Okay. Okay, So, Attorney sino Gian. next mo? Sa Attorney Gian muna tayo. Okay. Anong Okay. dapat? Same. Okay. Miss Belgica. Ayan. Ganyan. What's Article 1? Okay. So same question. How was your preparation dun sa entire bar journey mo? And then also, anong reaction mo dun sa experience? Especially because, siyempre may mga kaibigan ka na rin ng mga lawyers na rin before you at iba rin yung experience nila. Yung bar journey ko po, ang bilis eh. Katulad po nung kinukwento natin kanina na kakagraduate lang namin ng June. And then, nag-aasikaso na kami ng papers ng application. Yeah, Second semester pa lang namin. So, we're not yet sure if we will graduate. Yes. Correct. Oo. Pero nagpapasa na kami ng documents. We're enrolling na sa mga bar review centers. So, tapos, ang bilis niya. Hanggang sa maggulat ka na lang, may result na yung bar, and then mag-oath taking ka na. So, parang itong 2023, sobrang bilis niya. And kung hindi ka sasabay dun sa fast pacing na natakbo nung 2023 bar, maiiwan ka talaga. So, sobrang, it's a whirlwind. Sabi niya nga po, of emotions talaga. Kasi, nakakagulat na ang bilis-bilis niya ngayon na maneneglect mo one way or another yung sarili mo or yung loved ones mo. Pero, at the same time, ito na yung chance mo para after the oath-taking, ito na yung chance mo na ikaw na, babawi ka na sa sarili mo, babawi ka sa loved ones mo, iyon na yung oras mo. And yun yung nakakatuwang part. Kaya we're also thankful to Justice Hernando na talagang ginawa niya yung promise niya sa amin na by 2023, bago matapos ng 2023, lawyers kayo. Correct. So, nakakatuwa din po kasi hindi niya pinatagal yung agony na. Yes. Na hindi niya na kami pinaghintay ng next year. Although may mga negative reactions din about it kasi magpapasko and then syempre po, hindi naman po positive ang result to everyone. Yes. But for us po, na mga nakapasa, we are very thankful kasi bago tinapos yung 2023, tinapos din yung agony namin ng paghihintay. Yung waiting And time. sobrang thankful kasi maganda rin po yung expedited process hanggang dun sa may oath-taking namin. Nakakatuwa kasi ganun po pala talaga yung experience, no? Kapag nandun ka na, parang akala mo nasa bar, nung nasa law school ka, parang ang tagal naman. Tapos pag nandun ka na pala sa oath-taking, ay, ganito pala yung feeling. Abogado na pala talaga tayo. Parang may ganung realization na, abogado na tayo. So, wow. Andito ka na sa dream mo. Correct. Yung pinangarap mo na ilang taon, Yung pinangarap mo ng ilang taon, nandito ka na. Pinaghirapan mo. Ganon po yung feeling nung nandun na kami. And maganda yung venue. Yung process po mabilis lang kasi pagpasok mo, ituturo nila saan ka na next. Kunin mo yung document mo, tuturo nila saan ka next. Nice. Hanggang sa buong program proper, yung flow maganda naman po. Hanggang sa oath-taking and then Yung signing na ng roll and then balik ng documents.
hanggang dulo expedited. Yes. Hanggang dulo expedited yung ginawa ng Supreme Court. Kaya nakakatuwa rin po for us. That's good. Bago tayo pumunta kay Attorney Jeff, nag-leave ka ba from work during the 2 months na, yun nga, from graduation up to the, yun nga, kumbaga yung time to prepare and review for the bar? Actually, hindi po ako nag-leave. Talaga? Kasi Wow. no work, no pay no work, no pay po yung policy namin. So, hindi po ako nag-leave. But I'm very thankful to my boss, yung boss ko po, hi director, and my office mates po kasi naging understanding sila throughout the process na hindi nila ako masyadong binigyan ng heavy workload nung time na bar review kasi ang hirap po 9 hours ka na sa office and then yung extra time mo yun na lang yung pang-review mo. So hinabol ko po siya as in August lang ako nagsimulang magbasa, to be very honest with everyone. Grabe. Isang buwan lang. August po ako nagsimulang magbasa at hindi ko po siya natapos. Pero nabasa ko po yung most of the coverage for the bar, for all the subjects. So, hinabol ko po siya kasi ayokong mag-leave. I need to support myself and my family financially. Kaya it really took a toll on me, yung buong bar journey ko. So, nakakatuwa lang po. Buti na lang successful yung naging result. Ang galing mo. Grabe to. Parang hirap mo na. Grabe. Okay. Okay, Mr. Encinas. Yan na. Attorney Encinas. Speaking of bar journey, kasi nga di ba you're a family man. Yes. Sa inyong tatlo, ikaw lang yung family man. Paano mo na-handle yung how did you manage your time with your family, pati rin yung sa bar, no? At saka, dun ba sa araw ng outtaking, kasama mo sila? Yes po. Actually, dun po sa family ko, I'm so thankful with my wife kasi sobrang supportive niya. During my bar journey, I resigned from work. So, yung wife ko talaga yung nagsumalo ng lahat ng expenses namin sa bahay. Even yung pakain. Siyempre, yung sa daughter namin, since maliit pa, meron kaming expense sa kanya. So, and yung wife ko, hindi siya sa akin humingi talaga ng so much time. Yung time na okay lang sa kanya, kahit sinasamahan ko po siya, lalabas kami, kakain kami sa labas, pero lagi ko pong dala yung tablet ko kasi nandun lahat ng reviewers. So nakaupo lang ako sa sulok, tapos siya, yung may ginagawa din siya, ang importante lang sa kanya is nandun ako. Pero yung time na kahit nasa travel kami, lalabas kami, punta kaming La Union, dala ko lang yun, nag-review ako sa loob ng room, tapos sila, nasa labas. So much thanks sa wife ko. Kasi sabi ko nga nung nakapasa ako, sabi ko, this is a conjugal achievement. Sabi ko sa kanya, hindi to sa akin lang, sa atin tong dalawa. Kasi if it's not for you, it's not for your support. Hindi ko naman to, hindi ko kakayanin na makapasa and be a lawyer now. So, yung journey ko po, sobrang thankful. At the same time, happy ako. Enjoy ako dun sa bar journey ko. Kasi during that time din po, nakakilala ako ng iba-ibang bar sibs from Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi meron po kaming ginawang Zoom. It's like a Zoom aral ang tawag po namin. Sa Discord po kasi na uso yun. Discord Yes, so tapos may mag-host, tapos dun mag-group study kami. So, yun lang, nakaupo lang kami from morning until midnight, hanggang madaling araw. Nag-aaral lang po kami, walang usap. Tapos magpapaalam lang pagkakain-kain lang muna ako, sibs ganon. So, lahat naman po naging lawyer na. So, up until now, magkakausap kami. Minsan nagkukumustahan, naglalike sa mga pictures. So, sobrang nakakatuwa kasi lahat kami nagsimula lang sa aral na nakikita lang namin kung gaano ka. Kasi pag nakikita mo po, nakakadala na, uy, parang si ganito nag-aaral pa din. Sige, aral pa rin ako. Kahit pagod na ako, minsan nadadala ka. Kasi nakikita mo, yung nag-aaral pa din, okay lang, kaya ko pa mga 1 to 2 hours pa. Kaya pa. So, nakaka-motivate. Opo, nakaka-motivate siya. So, parang yun ang naging yung support group na pinasukan ko. Tapos, doon naman po sa oath-taking and roll signing, for me, personally, nagustuhan ko yung event. I commend din yung group ni Justice Hernando. Kasi sobrang smooth po ng flow. From pagpasok, roll signing, tapos yung the event itself. Kasi parang one day lang lahat magro-roll sign ka, tapos oath-taking. So technically, by the end of the day, full-fledged lawyer ka na. Correct. So yung biruan nga doon, nung time ng oath-taking, di ba? Kung may bukas pang court,
Sabi niya, pwede na kayong mag-file ng pleading. Kung may bukas pang court. Sabi nila. Kasi ano na po full-fledged na kami by that time Kaso on break na. Kaso on break na. Kasabi na. Yun kung may bukas pa daw na court. Kaso on break na po. So, ayun po. Ang ano lang po, sana, hopefully na ang di lang namin naranasan is yung traditional, yung sabi nga po, yung pipirma ka sa book ni San Pedro. At the same time, yung magkapagpa-picture ka dun sa pang-profile pic ng lahat ng lawyer. Kasi lalo na pagka pinost mo, nung sa araw na pumirma ka, tapos lalo sa Facebook, every year, lalabas yun. Kasi ang ano lang po noon sa mga lawyers, once na may picture ka noon, it means pasado ka. Pumasa ka. Kaya meron silang ganun. Tapos pwede mo pang isama. Maybe this is the start of a new tradition. Parang yun na nga din po talaga sabi nila Justice Hernando. Parang yun na daw ang magiging new trend. Kasi maganda, mabilis nga, diba? Okay, nakakatuwa yung kanilang journey. Okay, now next question tayo kay Attorney Ariel. Yan. So, kaka-start mo pa lang sa isang law office, di ba? Na-curious nga ako dun sa title, Affiliate Counsel talaga siya. So, ano ba yung ibig sabihin ng Affiliate Counsel and how is your experience so far dun sa law office, especially coming from a corporate background ka, di ba? Yes. Yeah. Yes. So, yun. Sobrang different talaga yung experience. Kasi in my corporate work, I'm part of leadership. So, ako yung nagme-mentor, ako yung nagtitrain ng mga empleyado. Now that I am working in this law firm as an affiliate counsel because sabi ko doon sa owner, I can commit ng a lot of my time because I'm also working and I don't want to leave my job kasi I'm also happy sa corporate work ko. So, I get to work on cases like on a part-time basis or somehow on retainer din. Like kung kailangan ako to attend a hearing or to draft a pleading, that's where I will come in. So, different siya in a sense na in my corporate work, ako kasi yung nagmo-monitor sa mga employees. Now, ako naman yung imo-monitor. But that's also exciting at the same time because I get to work with seasoned and experienced lawyers. I get to learn from them because not everything we can learn from law school. True. Diba? Especially in actual practice. Iba yung mga procedures and may mga things that we discover every day. Yes, that's so true. Kaya sobrang exciting nito. Yun pala ang affiliate. Yung pala affiliate. Counsel. Actually, nauuso na yung word na affiliate ngayon. Lalo na halimbawa when you are a social media influencer, tapos pwede ka mag-affiliate ng Shopee, Lazada, ganyan. So, yun. So, pinasok na pala ng affiliate concept ang legal profession. Yes. Okay, my next question is for Attorney Jeffrey. So, isa ka rin RN and usually pag RN or registered nurse, medicine at hindi law ang pinupursue. What made you decide to take up law instead of medicine? Oo nga. Opo. Actually, yun din ang every time po na may nakakaalam na, nursing ka pala, ba't hindi ka nag-med? Ba't law? So, yun. Sabi ko din, maybe it's sa tita ko kasi may influence din siguro. During that time po kasi after I graduated college, yung tita ko is a law student. So, nakikita ko lagi yung mga books niya. Okay. So, I started reading yung mga books niya. So, sabi ko, parang nakakatuwa yung magbasa ng law. Mahirap siya, pero nakakatuwa. So, as years pass by, nalaman ko yung college friend ko is studying in Arellano. Sabi ko sa kanya, sabi ko, mahirap ba? Sabi niya sa akin, hindi siya mahirap. Sabi niya, sobrang hirap. Sabi niya, sobrang hirap. So ako, sabi ko, na-curious ako. Sabi ko, sige nga, try ko nga. So, first year ko, yun, totoo nga po pala siya. Hindi talaga siya mahirap. So, sobrang hirap niya nga pala talaga. Kasi, kakaiba yung experience ko sa law school. So, that's the first time na naka-experience ako nang may bagsak ako na subject. Sabi ko, ito pala ang law school. Tapos, every day is a mystery. Kasi lalo pa pag nagbubunot na, so hindi mo alam kung sino yung sino yung mabubunot, yung magiging madasalin ka everyday, sana wag mo na kasi ako nakapagbasa. Tapos bigla ikaw. So, parang doon,
doon ko na minahal yung law school. So hanggang sa yun, sabi ko baka nga ito talaga yung yung calling para sa akin, yung law school. Yung maging lawyer po. Kasi tinuloy mo na talaga. Yes, tinuloy ko Noong una na. para experiment lang. Experiment. Trinay ko lang, na curious lang ako kasi sabi mahirap daw eh. Pero nung sobrang hirap, tapos na-experience ko everyday, parang may challenge. Sabi ko, grabe yung challenge pala sa law school. Tapos yun nga po, yung lalo pag nabubunot na, tuwan-tuwa ka na, parang makikita mo lahat na kayo ko. Tama. Okay. Next question naman kay Attorney Gian. Okay. So ito, Attorney Gian, you were an honor student both in your undergrad and in law school, di ba? Very impressive. So anong advice and tips ang mabibigay mo sa ating mga kauntang estudyante, lalo na ang mga law students, para hindi lang basta makapagtapos, hindi lang makapag-graduate ng law, but also to graduate with honors? Anong discipline or mga habits na dapat nila matutunan? Opo. To be honest po, nung ito pong law school, ayoko siyang simulan before. Meron lang po talaga nagyaya sa akin na pumasok, na try mag-law school. And in fairness naman po, kasi natatakot ako nung una na baka mamaya magaling lang ako nung college, or chinambahan ko lang yung college and then yung law school may hirapan. Pero eventually kinaya naman. So, ang advice ko po, kahit gaano kaliit yung unit ng subject, aralin mo siyang maigi. Kasi one way or another, makakatulong siya sa'yo. Siya yung magiging foundation mo para mas magets mo yung next subjects mo on higher years. Yes. And eventually, yung mga inaral mo, kahit first year ka pa lang, matatanong yun pagdating mo ng bar review or ng bar itself. Kasi foundation eh. So, yun po yung usual na hindi nagagawa ng mga law students. Na two units lang yan, 1 unit lang yan, wag na tayong pumasok, wag na nating basahin, mga ganun. Pero malaking bagay po siya kasi pagdating mo ng bar review and ng bar exam, may huhugutan ka ng sagot. Correct. Kasi meron kang matibay na foundation. And ang tip ko po para tumagal sa law school or makagraduate with honors, trust the process. And then proper mindset po talaga and focus on your goal. Huwag kang yes, you can enjoy law school. Tawag nga po nila dyan, magwalwal ka muna kasi pangtanggal mo ng stress, ganyan. But huwag mong aalisin yung focus mo dun sa goal mo. Na eto yung goal ko, so babalik ako dito at kukunin ko tong title na to. Ayun. Well said, no? Ayun, curious ako, Judge. Let's look forward, no? Can you ask them, ano ba ang mga plans nila? And then sige, last na natin yun. And then we'll go to the final question. Kasi ang dami pa nga natin dapat tanungin, kaya lang medyo na tayo sa oras. Sige, anong plans? Kasi what now? Ganyan what now? Attorney, sila start with Attorney Jeff. Attorney Jeff. So, siguro ako po, I want to enter or explore the world of litigation. So, gusto ko po talagang maging hasa sa litigation, sa practice ng litigation. So, pag may katapat ka siguro, baka ikaw, katapat mo siya. Pag ako, Your Honor, please, and opposing counsel. Wala kong ganyan. So, yun po. So, from the moment na pumasok po ako sa law school, tapos sabi ko, gusto kong mag-litigation when I become a lawyer. So now that I am a lawyer, so siguro, yun po yung practice na gusto kong pasukin ngayon. And also, siguro gusto ko din po magturo if given the chance. Sa nursing? No. Law school? Yes po. Sa law school or even in criminology. Pwede pong practice. Okay, Attorney G. Ako po, I will stay in government service muna because this is really my dream. Gusto ko talagang mag-serve to the people. Yung blessings na binibigay sa akin ni Lord, ito na yung give back ko. Simula pa nung Polsai, ito na talaga yun. So, ang goal ko talaga is maraming matulungan. And with the new title, I really hope mas marami tayong ma-reach sa government service. But I'm not closing my doors po. Pangarap ko din talagang mag-litigation. Either in PAO or private practice. Basta po, gusto ko pa rin sana, meron pa rin ng volunteer works. Yun po talaga yung priority ko. Mag-supervising lawyer ka sa law clinic para yan. Kasi ngayon, mandatory na yan sa atin. And may bala ka ba mag-judge later on? Hindi ko pa po sure, pero baka. Kasi nasa government service na diba?
Alright, si Attorney Ariel? Ako ba? Ano ba plano ko? What now? What now? And as I was reflecting on my journey din po, yung last year ko sa law school kasi meron din ako hinahandle na case sa legal clinic. And I've been monitoring kasi medyo nagkaroon ako ng attachment with the client. Kasi first client ko as a law student practitioner, and then now, nakausap ko rin yung supervising lawyer na if I could step in and still represent the client. So, sabi ko, parang this year, 2024, I want to pay it forward. Yes. So, I want to serve the country muna. Parang, it's not, parang, kasi the everyone has been helpful, has been a blessing to me when I was in law school. Sa Attorney Al, alam niya yan. Isa siya sa mga blessings talaga. So, I think the way I could pay it forward is if I could also serve the country. So, yun muna yung first year. And then, we'll see what happens next. Okay. Mag-SL ka, supervising lawyer ka sa law clinic sa school nyo. At saka Kasi sa, yun paying it sa forward yun. IBP nyo, yung Sa volunteer IBP, din. yeah. Si Atty. Remetre, si Cory, nabutan na ba siya sa IBP Kalmanava? Kalbanan na lang yata. Kalmanan na lang siya. Caloocan, Malabon, Navotas. Ayun, nasa IBP legal aid siya. Kaya, ayun, It's a way. if you like volunteer opportunities, sa IBP pa pwede. Kasi yun din ang kailangan dahil yung mga kahuntahan natin na nag-ano sa amin, nagme-message, usually yun din ang kulang sa kanila, yung legal Access. representation, yung access Correct. to legal assistance. Kaya, ayun, kung if you would like to pay it forward, you may explore that either sa IBP, legal aid, o kaya dun to serve as supervising lawyer sa law clinics nyo para makapag dumami pa yung mga kliyente ng mga law clinics nyo. Yes. Okay, now, last ito na, question. last question na. Practical tips tayo, yan. Kasi, syempre, kaya namin to nilalabas every year para rin ma-inspire yung mga next generation, yung mga kukuha ng bar, no? So, ano ang mga tips na mabibigay nyo or advice na mabibigay nyo sa future lawyers natin, sa mga kukuha ng bar? Tawag nila barristers, pero kasi ang barrister sa England, yun yung mga lawyers na appearing in court, yun. Yun, sa mga kukuha ng bar. So, Attorney G, anong tips mo? Sa mga kukuha po ng bar exam, ang tip ko po talaga is to plan your schedule early. And then, stick to the schedule. Kasi, lalo yung mga working students po natin, ng mga magte-take ng bar, kailangan mo talaga ng discipline para matapos mo yung coverage or kahit magkaroon ka ng foundation dun sa coverage. And then, bring your Lucky Charms. I have here with me till now. My Lucky Charms. Magiging helpful siya sa'yo kasi mas magiging panatag ka habang nag-e-exam ka. And at the same time, mas mararamdaman mo na kasama mo yung mga inspiration mo habang nagtitake ka ng exam. Okay. Attorney Ariel? Sa akin, siguro ang practical tip na mabibigay ko would be to take care of yourself. Okay. Kasi yung bar is going to be a long, painful process. And if you don't know how to take care of yourself, baka doon pa sa kung kailan mag-exam ka, magkakasakit ka and all. And also, you have to take care of your mental health. So, nung bar exam, during bar season, I was working out. I was also partying kasi it's also part of taking care of your mental health. So parang I would carve out a schedule. Meron talaga akong strict na schedule. Pero when the clock hits 5 p.m., that's when, I will go out and do whatever I want. So parang you also need to find balance. Kasi sometimes if you take it too seriously, minsan nagsasuffer din yung mental health mo. So, Correct. yan po yung advice ko. And Attorney Jeff? Yung sa akin, in connection din dun sa mga sinabi nila. So, yung proper mindset lang po. Siguro, yung thinking mo na you will be a lawyer. Especially those taking the bar this 2024. As early as now, think that you will be a lawyer by the end of December. Dalhin nyo po yan hanggang pag dating nyo ng testing centers. Tama. Kasi that will give positive effects kasi. Iba po kasi pagdating ng bar, wag po kayong mag-doubt sa sarili nyo. Kasi once na you doubted yourself, especially on the day na kulang pa yung nabasa ko, kulang pa, parang hindi pa prepared, yun ang mangyayari po. Talagang makakalimutan mo or possible hindi mo
makukuha yung questions. So don't doubt yung take care of yourself, mental health. Cry if you have to. Kasi kung kailangan mong umiyak, iiyak mo yan. Kasi that's part of your mental health, yung sabi po ni Attorney Ariel, na wag mong pigilan, iiyak mo kung kaya. Tapos pag natapos, aral ka ulit. And don't forget to pray. Kasi if all else na parang hindi mo na kaya, punta ka sa kanya, kausapin mo siya, magdasal ka ng time. After that, renewed ka ulit. Nice, very good. And that's the reason mga kauntahan na tatlo sila in-invite namin. Kasi diba, pagsama-samahin natin ang kanilang mga tips. Yes, very inspiring, diba? So there you have it, mga kauntahan. Marami pa sana tayong pwedeng itanong sa kanila, but then due to time constraints, hindi na natin may tatanong. Pero, talaga nakaka-proud talaga sila, lalo na on my part no, as their former law professor. I agree with that, Attorney Al. Kahit hindi ko sila naging students, I am happy and proud of them. But then, nakaka-inspire. I was listening to them, yung bar journey nila. Sobrang, yun nga, no, yung mga kauntahan, yung mga sinabi po nila, kailangan, lalo na makukuha ng bar, take note of what they said, yung mga practical tips na binigay nila. Now, Attorney Al, parang yung dati nating ginawa, no, dun sa ating BBE episode at Kagiwaw episode. Ano ang advice na mabibigay mo naman sa ating tatlong special guests for the Hernan Do It Lawyers? Yan. Anong advice mo? Well, ang sa akin, Judge, and this is my advice ever since, no? And hopefully, no, I can remain also true to this advice. Ang timeless, ko talaga, ang aking advice is yung humility. No, humility is important, especially in this profession. Huwag lumaki ang ulo, no, dahil lang naging abogado tayo, no? Yan kasi ang usually nangyayari sa mga new lawyers, they feel self-entitled, no? Yes, ayan, kaya wag ganon. Instead, earn the respect and admiration of society by doing your work honestly, fairly, and competently. Yes. Yan, bawal ang mayabang at pasaway. Yan, oo. So, yun. So, I hope you can also live the creed of humility. Yes. Kaya about you, Judge? Sa akin naman, maraming salamat for that, Attorney Al. Tandaan nyo yan, ha? Sabi ni Attorney Al. Pero wala naman akong problema sa to. Very humble naman to mga to. Ngayon kasi nga lawyers na. Parang attorney na ako, diba? Parang yun. Basta yun nga, yung humility. Tama yun. Now, i-add ko lang dun sa sinabi ni Attorney Al about humility is yung having an attitude of gratitude. So, humility and gratitude, very important. Lagi nyong alalahanin how happy and thankful you were when you learned that you passed the bar, when you took your oath, when you signed the roll. Kasi later on, dito na member sa kayo ng legal profession, darating yung time na maaring ma-disillusion kayo sa practice, ma-disappoint kayo, ma-disenchant kayo, tapos parang isipin nyo, bakit ba ako nag-abogado? Ganon, no? So, importante na balikan nyo yung feeling na to, yung being grateful na you were given this blessing, this opportunity that not everyone is given. Kasi nga, every year, ilan ang kumukuha, ilan lang ang pumapasa. So, always remember that. And, ito, like ko rin ito ine-emphasize, be ethical lawyers with integrity. Kasi, yun na nga, sabi ng Supreme Court sa mga kaso, no, pinaparaphrase ko na lang, ang sabi ng Supreme Court is that marami na tayo mga brilliant lawyers. Ang mas kailangan natin ay yung mga ethical ones. So, be ethical lawyers with integrity. Ethics is a way of life. Ayan. So, yan. Okay. Attorney Al. Thank you very much ulit. No? Thank you very much to the three of you. And we are very excited. Excited lalo na siguro ako. I'm very excited to see how far you will go. But again, no pressure. No? You can carve out your own path, no? At saka yung destiny ninyo. Walang pressure dahil na-achieve nyo na yung pinaghirapan nyo. Now, this is the start of a new chapter in your life. So, you're excited kami, no? As we follow, no? You live your new chapter, no? In your lives. Ayan. So, you indeed inspire us. I'm sure na-inspire din ating mga kauntahan. So, we wish you all the best and we will be following your careers. So, mabuhay kayong tatlo. Yun. Ayan ha. Mabuhay kayong tatlo. Congratulations again and may God bless you now that you are new members of the legal profession. Okay? And mga kahuntahan, dyan po nagtatapos ang ating episode na pinamagatang
Hernan Do It Lawyers. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin today. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Thank you po, until next time mga kahuntahan. Samahan niyo po kami uli sa next episode natin dito, 2024, sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.